Afternoon. Magandang hapon po. Nandito po kami sa Tumbaga Uno, sa Ariaya, Quezon. First time ko, sorry sa sobrang kabisihan. Pero na-ocular na po ito ng mga staff. Ito ay provincial government property. Ako na nga magpapayong. Ganyan. Provincial government property na naghahanap kami ng mga lugar, lupa ng probinsya para sa iba't ibang facilities na kailangan namin, like paglalagyan ng motor pool, paglalagyan ng warehouse, and then kailangan namin ng facility for provincial environment and natural resources, yung mga nurseries natin. And then ito na-locate natin, and then nakita nila, meron ditong buildings. Isang very old building which is dilapidated na. That was like 2 decades ago. And then this new other building, kasi yung kapitan po kasi lumapit sa akin. Sabi niya, pwede daw bang gamitin, pero merong purpose yata ito dati. So pakita natin. Rupert, pakita natin. Yan. So, tinanong po natin sa Provincial Engineering Office, kailan po ito na-construct. They said mga 2018-19 pa, and ano ang intention when it was constructed, lying in. Okay? Lying in na nilagay, pero hindi po malinaw. Ang nag-receive, ang pumirma, yung dating Provincial Health Officer. Wala naman po kaming makita kung ito po ba ay may MOA sa local government ng Sariaya. So who will operate this lying in? Obviously, provincial government. Siguro dapat noong panahon na yon, dahil wala pong pagkakitaan. I don't know the usap. Pero ito po pagpapakita ng mga nasayang na pondo ng pamahalaang panlalawigan. Can you show, Rupert? Ilan lang po ito doon sa mga dinatna natin na kinonstruct at walang nag-bother na ito ay gamitin, i-operate. So, kung nakita nyo po, nakalagay po dyan. May nakalagay pa pong party list dyan nakalagay. So, baka 2 pondo ang pinanggalingan. Pero as far as we know, nakita namin, provincial government po, So, pina-research ko po ito before po ako pumunta dito. Pinatingnan ko muna. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. Naku, walang ahas, ha? Tatabasan na natin to, ha? Sabihin mo, para makita natin clearly. So, yan, papasok po tayo. Ito po yung loob ng kinonstruct na sobrang sayang talaga. It's like talagang lying in. We'll see, So, papa-assess po namin tong building na to kung okay pa ba siya. Kasi kung lying in, we'll ask po, very challenging kasi hindi po kayang mag-operate ng provincial government ng lying in. Kita nyo naman po ang problema namin sa mga hospital, sa QMC, problema natin sa lahat ng 14 pang ospital. Wala tayong mapang-sweldo, so baka maging white elephant. But it's sayang, sobrang sayang. Papabuklat ko po kung magkano ang in-allocate. Tanungin mo nga si Engineer Ferrer. Magkano in-allocate dito? Tingnan mo po, sira-sira na. So, it was never used. Never po itong nagamit. Ang laki. Ginamit tong isolation ng pandemic. Okay, so siguro po ginamit noon. Pero, pinabayaan na po nila to. Okay? So, nagamit nilang isolation o baka ito ginawa for isolation? Hindi eh. May lying in talaga ang title. So, yan. Kung kaya ba natin ang wide?
Nawa-wide ba natin? Kuha mo na maganda, Rupert, para makita nila. Pero wala namang mga beds, no? Yan. Actually, pwede itong primary hospital. Mas malaki pa. Actually, pwede itong primary clinic. Infirmary. Pwede siyang infirmary. Siguro mo mag-DR. Lying in. Papa-check. So, yan. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano yung mga inaiwang problema sa atin. Para naiintindihan po ng mamamayan, naunawaan po ninyo na maraming challenges, no? So, yan yung isa lang po ito sa marami na dinatnan natin na problematic na ginamitan po ng pondo ng pamahalaang panlalawigan. Yung una kong napuntahan, yung ospital po sa Chaong, na hindi malinaw sino ba ang mag-ooperate, pero ginastosan po ng provincial government yung infrastructure, pero yung ownership po ng land o ng lot, hindi po malinaw wala po kaming pagkakitaan. Sino may-ari ng lupa. So ito naman provincial government, so hindi po namin alam kung anong naging agreement in the past kasi wala na rin po naman yung provincial health officer noon. Pero ito nung nagpapahanap po ako ng mga lupa, ito yung nakita na namin recently. Kaya first time ko po na pumunta dito, no? Kasi na-locate natin ito. So ito atin. Yes, ma'am. Ito po yung boundary. Ang laki Ngayon po, ito, So what's that building? ito yung supposedly meat processing. O yan, pakita po natin. Yan yung hinihingi ng barangay na gawing daycare center sa atin. Okay. Sino nagpagawa ng meat processing? Bakit? Ayan. Ano natin doon? At ma'am, may daan dun sa laba. Kasi itong likod nito ay barangay road. Iikot po kami. Ikot lang po kami. Kakat lang ni Rupert. So, Rupert, ano mo muna. Kuhaan mo lang. Itong buong hospital. Hospital. Hospital na. Sayang. Sayang, wag mong ipag-isipan natin. We have to, ito, yan. Ito ang buong hospital. Let's go out. Oo, yeah. Isang side ka lang. Papuntahan na natin to ASAP sa engineering. Tapos, I'll talk to Tin. Upuan namin to. Pa-layout ko lang, pa-retrieve yung design. Ano ba mga barangay kaya ang katabi ng Tumbaga Uno? Kasi kung strategic ang location niya, so ito is parang reception, lying in. Yeah. Okay. Meron pa ba doon? Wala na, no? Pupuntahan natin kasi hindi natin nakita to eh. Oy! Sorry, dumaan lang ako. Okay, sa kabila. Ano sila sa kabila mo? I'll go there. Oo. Sorry kasi ngayon ko lang to nakita. Wawa naman si Rupert. Pakita mo na yon, wide mo na. I-emphasize mo. Yan. Ako'y Okay? So, that's it. No? So, pinakita ko lang po sa inyo. Ito yung mga example ng mga facilities na kinonstruct. Hindi malinaw ang plano for what. And then, ayoko sabihin nasayang, pero yes, nasayang yung pondo. Kasi over the years, hindi siya napakinabangan, no? So, yun yung isa. Buklatin po namin ang mga dokumento nito kung ito ba'y may supported na resolution, ordinance to operate ang probinsya ng
isang lying in, no? Kasi yun yung mga basis for construction. Okay? So, lipat po tayo dun sa kabila. Papakita lang po natin. There's another building na nakatiwangwang po doon. Okay? Sige.